As soon as I got married, couple of months after yata, yun na, nag-conceive na ako. Siyempre, excited ka pag first baby mo, no? Until para kang nag-bleed na. Siyempre, first time mom ka, inisip mo, normal lang yata to. Naalala ko yung eksenang yun, nakataas pa yung pa ako, kausap ko yung kaibigan ko. Sabi ko, Say, ganito ba talaga? Normal lang ba? Relax na relax lang ako. Parang muntik pa akong gumanon eh. Ganito ba talaga? Kahit buntis ka, parang nagkakaroon ka? Ha? Sabi ka, ganun reaksyon ng kaibigan ko. Paano nagkakaroon? Spot? Hindi, medyo madami. Napuno yung ano. Ha? Hindi, tumakbo ka na sa nearest. Ano, ganun. So, siya yung napanik, di ba, on my behalf. Ako naman yung doon lang ako, ha? Ganun ba? Doon lang ako natakot. So, akala ko normal. So, until yun na nga, nakita, walang heartbeat and all. Tapos, sinubukan pang i-save. Your mind and beauty, celebrate you. Your life and story, celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me, celebrate you. Your courage drives me, celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. I love my mother. I love my mother. She's my mother. Every day is Mother's Day. My mother, oh yeah, yeah. My mother, she's my mother. Every day is Mother's Day. Welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 2, and now we have arrived sa finale natin, finale episode, after showcasing yet another remarkable stories of our super moms, diba? For our last episode, we are paying tribute to an incredible woman. Just in time lang to para sa Mother's Day, kasi Mother's Day special natin to, and Mother's Day series natin since it's May. Sabi ko nga sa show natin na every day we should celebrate Mother's Day. So ngayon, isi-celebrate natin to. Wrapping up both Mother's Month and our season, we are excited to feature this wonderful woman. Hindi lang siya nanay, hindi lang siya artista. Isa to sa mga nilook up ko na tao talaga. And now, I am so excited to have her here in my show. Let us all welcome Miss Gladys Reyes! Yes! Hi, ate! Hello! Good evening, ate. Congratulations! At may talk show ka na, diba? Yes, Ina. ate. Ito isa sa mga baby namin talaga sa industry ni Christopher. Gumanap na sila mag-asawa ni Christopher. Pero parang ang feeling ni Christopher, ano pa rin eh, parang nakababatang kapatid. Kasi talaga namang tagal din namin nakasama si Ina. Congratulations on your show. Congratulations to everyone. Salamat. Maraming salamat and thank you rin for your time. Alam ko po, medyo mahirap po mga schedule. Siyempre, pag busy, hindi lang bilang nanay, bilang artista. So, nagkakataon lang yung nung mga usap po namin, dapat talagang matagal na, long overdue. Kaya laging hindi kami magkatagpo. Kumbaga, everything is timing. Diba? Kaya thank you, ate, again. So, syempre, to ate, thank you and welcome to my show. Oo nga. So, basically, ate, yon I will ask questions para ma-unveil natin ang journey ni Miss Gladys Reyes. So, we will start off with, who was Gladys Reyes before showbiz? Oh, before showbiz, kasi I started at a very young age of 6, when I entered show. So, who was I? Mga 5 years old ka na. So, wala pang, syempre, regular bata na. Kaya lang, more of a homebody talaga ako. Hindi ako masyadong the usual bata naglalaro sa labas, ganyan. Bata pa ako, naalala ko na I'm already into role-playing. Yung sa naglalaro as a kid. Tapos, uso pa nun ng cassette tape. So, I record my voice. Iba-iba, misa matanda ako, bata, ako rin yung tita, ako rin yung ate, ganon. So, I find it fun. Yun ang naiisip ko na fun na laro, yung mas sa loob ng bahay. And then with my dolls, iba-iba sila, tapos nagko-costume din ako. So, I guess, bata pa yata ako, gusto ko na talagang umarte. Nag-i-enjoy ako na umarte. Kami ng kapatid ko, we go to public school, elementary, ganyan, dire-diretso. And sa school naman, when I was younger, active talaga ako sa mga speech class, drama class, ganyan. I would say, siguro, average student to. Hindi naman ako yung talagang valedictorian sa class. Pero ang mapagmamalaki ko lang siguro is consistent. Nasa section 1 ako. Wow! Kasi noon section pa. Hindi na uso ngayon yung section, di ba? Wala nang sectioning. Star section, di ba? Or noon uso pa yung row 1, row 2, hanggang row 4, katabi ng basurahan, katabi ng lababo. Pero ngayon kasi hindi na uso yun. So, noon, di ba? Parang ganun yung gauge na pagka medyo okay ka academically. So, lagi kang nasa section 1. Ganyan. So, pero I would say average student. Pero talagang active na ako
sa mga drama, extracurricular activities. Talagang dun ka na talaga papunta. 6 years old pa lang. So, your Little Miss Philippines experience, ate. Oo. Pa-share naman nung experience mo. Ilang taon ka lang nun? I joined Little Miss Philippines when I was 6 years old. I remember nasa mall kami ng mother ko, and then there was this guy who approached my mother, and his name was Tito Henry Pauhay, who gave way. Actually, parang siya yung nagbigay sa akin ng way talaga or chance para maging bahagi ng show business. Kasi sabi niya sa mama ko, baka gusto po ng anak ninyo mag-audition for Little Miss Philippines that time. So, noon talaga, dumadaan talaga sa audition. No? So, I remember Broadcast City pa noon. No? So, sa Channel 9 pa noon ng Itbulaga. I guess Itbulaga was just 2 years pa lang noon nung sumali ako. Kasi parang ano na sila ngayon, 49 years, I think, di ba? Yun, lala ko. Tapos, ang dami ko kasabayang bata, mga mistisa, mga, alam mo, may mga lahi, ganyan. So, ako lang yata ilan lang yata kami yung parang purong Pilipino lang, ganyan. Tapos, the usual talent nila, sing, dance. Ako talaga acting na yung, talent ko noon. Fortunately naman, pumasok ako sa finalists. Unfortunately, hindi naman ako yung talagang Little Miss Philippines. I just won as Little Miss Metro Manila. Yes. Pero usually yata, kaming Little Miss Metro Manila, same with Aiza Sigera, pero si Aiza, latter batch si Aiza. Kami yung mga mas tuloy-tuloy nag-artista. So, when I won as a runner-up sa Little Miss, pinatawag ako sa Viva. Pinatawag ako. I think they were watching, ganyan, naghahanap sila ng mga child, i-groom na bago mga child actress. So, nila ako, screen test for a movie with Ate V agad. Wow! Yeah, with Miss Vilma Santos. So, ito yung movie niya na Baby China. Isang eksena lang ako kasi parang screen test lang. Ito yung paglabas ni Ate V sa kulungan, sasalubuhin ko siya, ako yung anak niya, paghahalikan niya lang ako kasi miss na miss niya ako. Tapos ako, parang maiiyak lang ako kasi na-miss ko yung nanay ko. Yun lang yung scene. And then, naalala ko na, hindi ko naman alam na work yun, no? So, ako, dahil gusto ko yung ginagawa ko, acting lang, iyak lang, kung kailangan umiyak. And then, I had my very first acting workshop under Direk Marilu Diaz Abaya. Wow. That time. So, hindi ko rin alam na ang lalaking artista pala nila Miss Sharon Cuneta. Kasi sila yung mga classmate ko sa workshop. Miss Sharon Cuneta, Kuya Ipe, di ba, Philip Salvador, sila Tita Malu Di Guzman that time. Naalala ko, hindi rin yung workshop sa akin, hindi rin yung part ng feeling ko, hindi training yun eh. Parang naglalaro lang din kami, yung mga acting exercises. Kasi minsan sisigaw si Direk Marilu Diaz Abaya ng, Rambol! So, wala siya instruction sa akin, tinitingnan niya anong reaction ko. Kasi syempre sila, Tita Malu Di Guzman, Rambol, magarambulan. Kasi kunyari, eksena sa loob ng kulungan, di ba? So, tinitingnan niya anong gagawin ko. Syempre, first instinct siguro ng bata, chaos, naguluhan, umiyak. So, yun naman sa akin. But then, I remember, after that, dire-diretso na, pati yung eye contact, hindi malikot dapat yung mata pag umaarte. Kasi, nauna yata akong gumawa sa sine, sa sinihan. Ayun, dire-diretso na. First full-length movie ko was with Ate V again. Ito naman, mahaba ni role ko. Muling Buksan ng Puso. Yeah, with opposite Dindo Fernando. You were how old po nun? I was, I think, 8 or 9. Wow, grabe. Ang sobrang bata niyo po pala talaga yes, so, tapos, all-star cast kasi si Ate LT, Lorna Tolentino was there, directed by Leroy Salvador. Viva rin to. Connie Reyes, ganyan. Wow. Ang dami rin mga artista na talagang mga veterano, sa pagdating sa actingan. And then, I had no idea that time na ganun kalaki yung pelikula. Sa akin lang, basta umaarte ako, hindi ko rin nare-realize na, wow, Miss Vilma Santos. Syempre, yung nanay ko yung starstruck kasi ang nanay ko, Vilmanian talaga, kaya sumasama. I didn't realize that time na, siya, star for all seasons. Kasi, parang kapag ka nag-i-interact siya sa amin, well, just like a regular, alam mo yon, actress na napakabait lang din ni Ate V, and the rest of the cast. And then, syempre, pa rin yun, consistent ako nag-aaral, hindi ako nag-homeschool ever. Dire-diretso, hanggang sa I finished my elementary, syempre, di ba? Yun yung parang dumaan ako sa awkward stage. Yes, yun yung time na parang hinahanap niyo pa po yung sarili niyo kung saan. Pero grabe, natutuwa akong marinig na nung bata ka pa, nagkakaset-kaset ka na ate. Because alam mo, kami magkakapatid, ganun din kami ng bata. Siguro nag-i-artista ka. Opo, expose kami kay mommy. Alam mo ate, ganun din, cassette tape. Dadabing namin yung boses, kunyari, telenovela kami. Tapos may mga, di ba may mga mic pa kami, pero VH. Kaya parang naano ko na, shocks ate, pati yung mga kulit ng mata, ang tagal ko rin pong pinumblema yan. So, nakakatuwa lang na, alam mo yun, marinig na dumaan din kayo doon sa simula, kumbaga, which is yun nga, pinag-usapan natin yung life mo. Pag-usapan naman natin ang famous role mo as
Clara Del Valle Yes, sa Mara oo. Clara. Ilan taon ka po nun? And how did Mara Clara change your life? When I entered my awkward stage, yun nga yung alanganin ako may love team, alanganin akong bata. Sabi ng father ko, concentrate ka na lang muna talaga sa studies. Kasi hindi naman talaga ako breadwinner kasi ang father ko talagang siyang stereotype na ang tatay ang nag-work, ang nanay housewife, ganun kami, no? Ito, middle class family. So, syempre, continuous hanggang sa pinatawag kami ni Judy Ann, ano, for, I think parang it's more of a screen test din. Pero walang mga kasamang mga ibang bata, kaming dalawa na talaga. And sinabi nga, Direk Emil Cruz, who wrote and who owned Mara Clara talaga, naghahanap sila ng sinong gaganap na Mara, sinong gaganap na Clara. They knew kami yung gaganap, pero hindi nila alam sino yung Mara, sino yung Clara. So, pinapunta kami ni Judy Ann for a screen test. Andun din yung mga talent coordinator, yung Jess Sida and all. Kasi bata pa kami, nakakatrabaho ko na si Direk Emil Cruz, kapatid Direk Argel Joseph, ay mga Connie Reyes on camera, Loving Lear. So, siguro kaya may idea sila itong dalawang bata to dahil galing kami sa pagiging child actress na baka pwedeng kami ang gumanap. So, binigyan kami ng acting piece. Parang may maliit, isang page lang ng acting piece na sabi, sige nga, tingnan namin paano nyo sasabihin yan. Siyempre si Judy Ann, the tatak Judy Ann na parang waterfalls yung mata, di ba? Tapos, yung ang amo-amo ng mukha, yung parang angel, di ba? Yung talagang parang talaga siya. So, ako naman, at that time, I was 12 or 13 siguro. Sabi ko, parang gusto ko ibahin yung atake nung Parang kasi yung storya is pinagbibintangan kang nagnakaw. Siyempre si Judy, hindi po ako. Ganyan siya, umiyak na siya ng umiyak. Ako inisip ko, dapat yung dahil hindi ka naman guilty, dapat palaban. Pero naiiyak ka na pinagtatanggol mo yung sarili mo. So yun yung naging ko na, ako? Nagnakaw? Bakit? Porke ba mahirap kami? Ganyan. Tapos hanggang sa habang pinagtatanggol ko yung sarili ko, umiiyak ako. Sabi ni Direk Emil, alam ko na kung sino yung Mara. Kasi plus my features, na medyo mas sharp yung features ko rin talaga na minsan di lang daw nagsasalita pa, pero parang akala nila inaaway ko na. Oo, because of my kilay. Di ba? Totoo naman talaga. Well, ako, I have so much na dapat ipagpasalamat doon kasi ang dami noon ayaw nila na kontrabida, 'di ba? Parang ilan lang noon ang nagko-kontrabida kasi gusto nila syempre bida, gusto nila maraming fans, maraming nagla-love sa kanila, 'di ba? On and off camera. Pero ako, iba yung iniisip ko noon Iniisip ko noon how challenging it is na gumawa ng isang kontrabida role at yung mga eksena ng kontrabida na sa totoong buhay hindi mo nagagawa, 'di ba? Hindi mo naman na hindi ikaw 'yon. Di ba parang mas challenging yun? Yes. So, yun naman yung mindset paano ko mababago yes, yun po ang perspective ko yes. that time, yes. And then ate yun nga, alam ko, sobrang mahirap maging kontrabida and you landed that role na hindi mo in-expect, di ba? Na parang, okay, eto na yun. Paano ka naging sobrang galing na kontrabida? At that age, you were 14, right? 13, oo, 13. Tapos, ayan, nag-start kami, marang 1992, Tapos, it ran for 5 years, 5 long years. Wow. Na hindi na uso ngayon ng telesereng ganun kahaba. Except, syempre, mga ginawang lakoko, Pero, that time, wala rin kaming idea na latagal siya ng ganun katagal. And hindi rin namin in-expect yung naging pagtanggap ng tao, sa Mara Clara. To think, after nung serie kami, syempre, na-expect namin tutulog yung mga tao, nagsisiesta, di ba? Kung wala naman siguro, parang wala siguro masyado makakanood kasi ito yung oras na pinapatulog ng tanghali yung mga bata, di ba? But on the contrary, hanggang ngayon, marami pag nakakausap ko, nakikita ko in person. Alam mo ba noon, nakikinood pa kami sa kapitbahay namin, mga ganon. Kasi sa probinsya, di ba, nakikinood pa kami sa kapitbahay namin, sa bintana kami ng minsan ko, pagsasaran pa sila ng bintana. Tapos, wala daw nakikitang bata or mga tao sa kalye. Kumbaga sa parang laban ni Pacquiao na malinis yung kalye kasi pag oras daw ng Mara Clara nanonood na sila. Grabe. So, wow, I didn't realize ganun pala kalakas yung impact talaga ng show namin. Hanggang sa nilipat na kami ng prime time. And sa question mo kanina na how did it change me? Wow, talagang I would say almost 360 degrees of change kasi yun yung nag-open talaga ng opportunities not just for me, of course for Judy Ann, and even syempre ang laki nung dapat ko ipagpasalamat. Yes, because in Mara Clara, doon ko nakilala yung mapapangasawa ko pala, di ba? Because that time, si Christopher, siya yung pina-partner kay Judy Ann That time sila yung nila-love team. Okay. Siyempre, dahil wala namang gusto makipag-love team sa kontrabida, di ba? Parang mas more on pinupush nila that time yung love team ni Mara at Aries, yung character names nila. But off-cam, yun nga, parang the other way around, mas gusto yata ni Christopher yung mukhang mataray. Mas challenging. And si Judy Ann pa yung parang bridge, kasi siya pa yung off-cam. Uy, crush ka ni Aries. Kaya, syempre mga bata pa kami noon. 12 si Christopher, I was 14.
Di ba? So, talagang young love and childhood sweethearts. Kaya nga, moving on to your love life na nga tayo. During Mara Clara, that's where nga you met Kuya Christopher. And yun, eventually, ngayon nga ate, sabi ko rin, alam ni Kuya to, isa talaga kayo sa mga nilook up ko na, yan, married couples. And not just pagiging parents, but pagiging artista, kumbaga, tsaka pagiging tao. Kumbaga, sabi nyo nga, matagal na tayo nagkasama. Nagkasama po kami sa ABS-CBN, George and Cecil, around 2013. And then, yun nga, With si Judy Kuya... and Ryan. Opo. And then, Kuya Christopher, nakasama ko naman sa Tabon, sa Cinemalaya. So, talagang nagkaroon na, parang sobrang ate and kuya ko sila ng matagal. So, and of course, matagal na namin kilala si Ate Nads, di ba? Si Yun. Ate Nadia. So, para na rin talagang mga kapatid at mga parang minsan parang anak din. parang lahat nga naging baby ako. So, sobrang sama ako ng sama kay Mami. Ayan, ate, share to us your love story. Ayun nga, since I met Christopher sa Mara Clara, at di naman talaga love at first sight. Alam mo, parang hindi ako masyadong naniniwala sa love at first sight. Kasi siguro, pwedeng attraction at first sight. Pero yung love, mahal mo agad? Parang wala namang ganun. Diba? Pero si Christopher kasi, well, sinasabi niya kay Judy Ann, crush niya ako, ganyan. Although I'm older than him. Ako naman, first impression ko sa bata, nababataan ako. Kasi every time I see him sa set noon, lagi nagkakarate sa hangin. Yung ganyan. Oh my God. Sipa-sipa sa hangin, gano'n. Yung lalaro-laro siya. Sipa-sipa sa hangin. Tapos, pagka break time, the usual that I do, hindi ako kumakain sa canteen kasi pag break time, lalabas lahat sa studio. Tapos, kakain sa canteen ng ABS. Ako noon, dahil nga siguro I'm studying, then at the same time, natutulog ako in between breaks. So, minsan, natulog ako doon sa set namin na kama, kunyari. Nasilip ko sa mata ko, hindi rin siya kumain, si Christopher. So, nandun siya sa tapat nung kung saan ako natutulog. Hindi naman nagbabantay, pero parang, di ko rin naman ako nagpapasikat kasi nga, sa karate rin ng karate na naman sa hangin doon, sipa na sipa. Parang hindi ko alam kung napakita ba nito na nag-aano siya, taekwondo classes or ay, ba't hindi rin kumain si Eris ha? Kasi, syempre, pagka matagal na kayo magkasama sa teleserye, parang ang tawagan nyo, yung character name. Yes, oo. So anyway, hindi ko naman din pero cute na talaga. Sobrang, kasi foreigner si Christopher, di ba? May dugong Pranses. Sabi ko nga, mala Enrique Hill yan talaga lalo na nung kabataan niya. And kamukhang-kamukha niya actually, yung anak namin na si Grant. Ngayon, even yung haircut niya noon. Ngayon nga, nasa YouTube, ang Mara Clara, no? From episode 1 up to 635 o 700 episodes. Sana po, if you have time, para, kasi masarap ding balikan. Kasi ako, ngayon ko nga lang napapanood ng mas mabuti. Ay, ganun pala. Kamukha ko pala yung pamangkin ko. Hindi ko kamukha yung anak kong babae. Kamukha ko pala. Si Christopher, kamukha pala namin. Pero ate, maganda makikita mo yung pag-evolve din ng acting mo na, ay, ganun yung acting ko dyan. Although, nakakatawa, di ba natatawa ka. Pero yun nga, until sinasabi niya na nga kay Judy na crush niya ako, nung una di ako naniniwala. Hanggang sa, kasi galante si Christopher. So, mahilig niyang mag-treat, no, magpapakain sa mga directors namin, assistant director. Tapos, lagi niyang may bagong sombrero kasi ang mom niya nagtatrabaho sa abroad. So, lagi yung may padala sa kanya ng mga, anong staff na Tapos, makikita mo yung sombrero niya suot. Maya pag uwian na ng taping, nandun na sa assistant director namin. Yung gano'n, ina-arbor. So, siya naman, napaka-generous, binibigay niya. Hanggang sa, yun na nga. Kasi noon, parang hindi naman yung, pwede ba kita ligawan? Wala, hindi naman gano'n. Kahit na 90s, hindi rin naman kami gano'n, no? Kasi, ang pinaka-old school na noon is, hindi na sasabihin. Parang syempre in action na. Nagregalo na si Christopher, tumatawag sa phone. Syempre yung phone nun, yung wala pa tayong cellphone. Landline landline. Minsan ikot pa yung ganyan. Gagano'n ba? He's very consistent and I would say na very persistent si Christopher. Yeah. So, matyaga din talaga. And tumaan talaga sa old school na ligawan. Though, ang maganda nun, because we were very young, nandun yung parents ko at nandun yung manager ni Christopher, si Tito Baying Desena, to guide us. Oo. Yes. Every time na, sabi mo kunyari, date, pero syempre, parang childhood sweethearts lang kami. Kasama, parents, nasa ibang lamesa lang. Kami ni Christopher yung nasa solong lamesa, para feeling lang namin, nagde-date. Pero nandun sa kabilang table, yung kapatid ko, nanay ko, so, ganun. So, we were guided. Until, namin, na totoo na talaga to, syempre, when I invited him sa church, sa Iglesia ni Cristo, church namin. And at first, syempre, I would say, hindi naman ganun kadali. Baka pinagbibigyan lang niya ako. Until, I prayed for it, Pinag-pray ko talaga yun. Kasi, naniniwala talaga ako na if you have the same faith,
talagang it matters, Yes, sa yes. mo, malaking factor talaga yun. Until one day, nagising na lang ako, siya mismo yung nagsasabi sa akin na gusto ko na makinig ng doctrine, ganyan. So, kusang loob. Ayun, so doon talaga yung masasabi ko na, okay, ito na talaga to. Ito talaga yung, doon na talaga nag-start yung relationship namin, yun, as boyfriend and girlfriend, until tumagal na nga, 11 years as boyfriend and girlfriend before we decided to get, mutual before we decided to get married. Yung nga ate, yung 11 years na yun, how did you maintain a super healthy relationship waiting for 11 years before getting married? Dahil nga bata kami nag-start, na-enjoy lang namin yung company ng isa't isa, di ba? Kasi literally, you grew up together, di ba? yes, yes. Although, sa height, di na talaga ako lumaki. Hindi talaga literal na grow up. Kasi yung maturity ninyo. Although, aminado rin naman si Christopher, mas una naman talaga nagmamature yata, mostly na mga babae, di ba? Lalo na sa relationship. Si Christopher talaga, mabarkada yan. Tawag ko nga dyan, parang Goldilocks. Kasi pag pupunta sa bahay namin, lagi may bit-bit. May bit-bit na barkada. Na barkada, hindi Goldilocks. Tapos syempre, my father, ang galing na host kasi dahil Kapampangan din, and I think boto rin sila ng mother ko sa kanya. So, talagang papakainin niya lahat ng kasama niyang kaibigan and all, papakisamahan namin and all. Pero mababait naman sila, to be fair, no? Mababait yung mga kaibigan ni Christopher. Si Christopher parang hindi kasi siya sheltered na laging nasa loob ng, yan talaga outgoing yan. Talagang siya, lumaki siya sa labas. Ako naman, kabaliktaran. Ako naman yung, homebody. May circle of friends ako, pero konti lang, masasabi. Hindi talaga ako palabarkada. We were able to preserve it, yung pagiging boyfriend and girlfriend. Sabi ko nga, unang-una guidance. Yes. Yung, syempre, during our relationship, same faith na kami, di ba, and all. So, answered prayer sa akin yun, nung nag-convert siya. And I see him na, yung nanindigan siya dun sa faith niya, hindi lang dahil sa akin. I think yun, kaya hanggang umabot kami ng 11 years, hanggang sa finally, I think it's about time, di ba? Pero alam mo, looking back, isa nga yun sa parang, hindi naman regrets, pero sana pala mas maaga pa kaming when we got married. Kasi gusto rin namin sana mas maaga nag-baby. Parang iba rin yung parang kaibigan mo lang talaga. Parang, hindi naman halos parang batch, Pero best parang, friends na kayo. yes, parang barkada mo yung anak mo. Yung ganun, na parang hindi masyadong malayo yung agwat nung ninyo, nung generation. Yun lang. Pero the rest, we enjoyed the journey. And of course, hindi naman smooth sailing, all throughout the 11 years. Nag-break kami for 1.5 months. Na I thought hindi na nga matutuloy yung kasal namin. Kasi parang noon, ready na ako na magigising ng isang umaga na wala. Natapos lang yung 10 or 11 years. Pero syempre, sabi ko nga, siguro kung hindi naging matyaga talaga si Christopher at pinakita niya talaga sa akin na kung gaano siya ka-sincere doon sa intention niya for our relationship, baka hindi kami nagkatuluyan. Yun. 11 years yung pinag-uusapan natin. Hindi naging madali yung struggle. And you said naghiwalay kayo. So, what was the lowest point of your relationship? Siguro nga yung kasi, number one, baka over-familiarity, di ba? Kasi nga, 11 years Tapos, imagine, 5 years kami na consistently nakikita sa Mara Clara taping. I guess, nakakabuti rin talaga sa isang relasyon yung you have your me time, he has his, di ba, yung me time niya, ganun. So, meron kayong separate time together din. Tapos, parang pag nakita kayo, may pag-uusapan, di ba? May pag-uusapan pa rin. May pagkukwentuhan, may masishare yung isa't isa sa inyo. Siguro isa yon yung over-familiarity. And hindi ko nga kasi gets that time, dahil mas bata rin ako. Hindi ko rin gets na he needs his time with his friends. Kasi medyo may pagka-possessive din ako. Ako yung mas selosa. Hindi ako sanay dun sa paglalaki ka, meron kang sobrang close na babaeng kaibigan. So, yung opposite sex na kaibigan. Hindi naman sa dudera ako or Or selosa. Pero ganun na nga. May trust issues ako, kumbaga, pagdating sa kaibigan na opposite sex. So, feeling ko, which is normal naman. Feeling ko siya, I trust him. Parang ganun. Pero yung isa, yung sa kaibigan, parang iniisip ko na, pwede kasing may hidden agenda. Parang ganon. Pero over time, syempre, nagmamature ka, di ba? Mas nagiging open-minded ka. Tsaka marunong ka ng mangilatis. Hindi na lahat pinagdududahan mo na, ako, ito, baka may gusto to baka may gusto to sa boyfriend ko. Syempre, naging mag-asawa na kami, mas naging, secured. Tsaka mas natuto ka na, mas marunong ka na ngayong kumilatis, kumbaga. After 20 years of marriage, ano po ba ang sekreto mo? Ano ba ang sekreto ninyo para sa isang matibay at masayang, matibay na relasyon? Actually, hindi ko naman matawag na sekreto kasi I've been sharing this, sa iba ring mga interviews ko. Pero talagang looking back, ang pinakamalaking factor is our faith. If you look back, and until now, ang nakikita ko talaga na common denominator na kung bakit hanggang ngayon kami pa rin, na kung bakit
despite the trials and challenges sa relasyon namin, we stick together. It's our faith. Yung common faith namin. Faith in God, faithfulness sa partner mo, sa asawa mo, sa isa't isa. You know why? Kasi it sums up everything eh. Pagka faithful ka sa asawa mo, sa girlfriend, or sa kapartner mo, ibig sabihin, malaki ang respeto nyo sa isa't isa. May respeto kayo sa pagkababae at sa pagkalalaki ng isa't isa. 'Di ba? Kasi faithful ka eh, 'di ba? Hindi ka naghahanap ng iba, hindi ka nagwa-wonder. Kasi may respeto. Opo. And then hindi na rin it follows na rin syempre yung love, Ibig sabihin, your love for one another is enough para hindi ka na maghanap ng iba. Hindi ka tumingin o maghanap ng iba, 'di ba? It sums up do sa faith. But of course, nandyan yung prayers, patience, partnership, di ba? I call it 3 Ps. Kasi yung prayers, papasok sa faith, yung patience, tons of patience, kung alam nyo lang kung paano kami mag-away ni Christopher. Hindi porke tumagal kami ng ganito, hindi ibig sabihin wala kaming grabing mga away. Marami kaming grabing away, marami kaming mga muntik na parang akala mo, i-give up mo na. Marami rin ganon, just like a common couple, na pinagdadaanan yun. But we chose not to entertain those thoughts na maghiwalay. Ganon. We chose to stay. Sabi nga ni Christopher, it's a choice. Kung mag-cheat ka sa partner mo, it's your choice. Yep. Diba? Hindi yun pwedeng isisi sa'yo. Choice niya yun eh. Diba? Choice niya na saktan ka. Diba? Kasi, diba, kung nag-cheat sa sa'yo. Naging choice niya to disrespect you. Yes, isa pa yun, diba? Sabi ko nga, if you choose not to be faithful, diba, to your partner, ibig lang sabihin nun, sinuko mo pati yung respect, diba? Hindi lang yung love, pati yung respeto dun sa taong mahal mo. Na, sa totoo lang, nakakapanghinayang, diba? Pero sabi nga ni Christopher, hindi mo sasabihin sayang kasi pinili niya yun eh. Choice niya yun, diba? Everything is a choice. So, yung sa akin, yung patience, dapat yung, okay, kahit mag-away kayo na matindi, mag-away, but at the end of the day, hindi choice, hindi kasama sa multiple choice yung paghihiwalay. Dapat wala yun. Yun, di ba? Kahit na may It's multiple, not even an option. multiple choice, Yes, letter A, wag magpansinan, okay lang yun. Di ba? Para B, mag-ano muna kayo. patulugin sa baba. Oo. B, di ba? Letter B, parang, pwede mong sabihin na yung isa sa multiple choice dun is bigyan mo ng leksyon, di ba? Parang ganyan, or tough love, ika nga. So, letters, pero wala dapat to sa multiple choice yung hiwalayan. Yes. That will never be an option dapat, Yes. kahit gaano katindi yung away. Doon nga papasok yung, kaya dapat mahabang-mahaba yung pasensya, di ba? Hindi naman tayo perfect na hindi mo mapapangako na hindi ka sasabog. Pero minsan, pinag-aaralan ko yung acting na underacting sa relasyon yung pagka, hindi naman sa ganon. Yung ganyan. Kaya lang sasabihin ni Christopher sa akin, tigilan mo ako sa acting mo na yan. Alam ko na yan. Hindi, ilabas mo yung totoo. Siyempre, ipoprovoke ka. Di ba? O, hindi, sige, gusto mo ito. Gusto mo. Pero after yung, at the end of the day, di ba, parang pagdating ng gabi, dapat naiiba pa rin yung mood. Parang dapat naiiba pa rin na gusto nyo pa rin kayakap ang isa't isa. Gusto nyo i-cuddle ang isa't isa, di ba? Parang nagpa-miss lang kayo. Di ba? Na medyo, Lastly, yung partnership. Sabi ko nga, parang negosyo di ba? So, anong i-invest mo? Not just yung emotion, syempre, di ba? Time, yung respect, love, and all, di ba? Lahat yun. Para anihin nyo eventually yung tubo, di ba? Doon sa partnership na yun. Parang yun yung nag-work. It's a case-to-case basis. Hindi ko sinasabi pong itong formula na to ay lagi, na laging mag-work sa inyo. Pero sa amin, I'm just sharing this, yun yung nag-work. Maybe it will work for you guys too. Why not baka, try it? Baka diba? pwedeng sa inyo, ganun din. Pero hindi guarantee. What would be your message to your husband, ate? Well, lagi naman kami nag-uusap, kahit nga lagi kami nakikita, we even still, yung message each other sa messenger, ganyan, and meron pa nga kaming GC na kasama naman namin yung mga anak namin, ganyan. Alam din naman niya na I am always his home. Yung gano'n. At the end of the day, na-stress man siya sa work, sa business namin, or minsan nakakapagod. Di ba? Talaga namang, lahat naman po tayo, napapagod. Yes. Kahit sa trabaho man yan, di ba? Minsan sa mga pagsubok na dumadating. Pero dapat yung meron kang matatawag na, I'm home, I'm at peace, yung gano'n. Pag-uwi mo yung, hay, makakahinga kang ganon. Pero syempre, hindi naman din lagi kaming, masasabi mo, sabi nga, bed of roses, di ba? Hindi naman laging ganon.
Pero sabi ko nga po, at the end of the day, dapat you always choose each other. Lagi na sinasabi ng asawa ko sa akin yan, I always choose you, bebe, sabi niya. Yun ang importante. We always choose each other. And dati, alam mo, ang dami kong learnings din. Dati kasi, nandun ako sa preventive measures na, halimbawa, nakikita kong hindi magiging okay yan. Nakikita ko na kagad yung mga red flags, ganyan. So, kukontra ako agad. Kasi piniprevent ko yung pwedeng mangyaring failure. Yes. Diba? Halimbawa, may kinoconsult si Christopher, ganyan. Nakikita kong mababa yung potential or hindi parang hindi magsasucceed. Nakakontra kagad ako kasi to prevent the damage, yun ang ko yun ang perspective ko. Ayoko sabihin na I told you so. Pero hindi pala. Bottom line, kailangan pa rin talaga kung magsasucceed, well and good, di ba? Di salamat sa Diyos. Kung hindi, dapat kahit nga gano kung pumalpak man yan, yung support talaga dapat nandun pa rin. Kasi maraming beses na namin yun na napagtalunan talaga ni Christopher, na nandun ako lagi sa ganung mode yung napaka-protective ko, gusto ko yung i-prevent lahat. Sabi nga niya, hero syndrome, may pagkaganon ako. Even to my family, to my sister, to my mom, ganyan. Pero sabi niya, hindi mo naman lagi, savior mentality. Hindi pwedeng lagi mong sinisave lahat, ganyan. So I learned to, ko rin, over time. Pero syempre, hindi instant, hindi overnight, matututunan mo. Dati, lagi akong, aligaga, di ba? So I learned na medyo mag-relax din na, sige, kung papalpak, so be it. Number one din po yun, yung partnership and support talaga. Dati talaga hindi ako ganun na, susupport ako pag nakita kong okay yan, nakikita kong magsasucceed yan. Pero yung may nakikita ko red flags, kontra ako kagad. Wag. Pero kasi yun yung pwedeng pagmulan. May talaga. Reason naman po. Pinagmumulan talaga ng misunderstandings, yung mga quarrels ninyo, di ba? Arguments na pwedeng mauwi sa mas matinding pag-aaway, di ba? Pero wala, siguro, it comes with the time and maturity na matututunan mo rin talaga na hindi laging gano'n. Kahit man sinabi mo nga po familiarity, di ba? You still learn about each other every day. Parang learning process pa rin po siya, di ba? And to respect each other's individuality. Yes. Alam mo yun, yung hindi naman porke mag-asawa kayo, kailangan, alam mo lahat ng passwords. Alam mo lahat ng Di ba, syempre, ang tendency natin, praning tayo. May pagka-paranoid tayong mga babae na baka may tinatago yan sa cellphone niya, patingin nga, ganyan, inspectionin mo lahat, ganyan. Kasi nga, ang lagi ko naman to sinasabi din sa iba kong mga interviews, pag magloloko naman yan, magloloko. Diba? At mahuhulit. Before you know it. Hindi. Tsaka, kapag naka-base talaga yung relationship nyo, na laging kinoconsult mo, diba, sa Panginoon, ng mga decisions or kung ano yung mga hakbang na gagawin mo, believe me, hindi papayag ang ama, na hindi yan mabubunyag in time, in the right time. No, you just pray na talagang mag-stick kayo together at wag kayong matukso, 'di ba? Hangga't maaari. Mas dapat mangibabaw yung love and respect and faith ninyo sa isa't isa at syempre kay God. How was your first pregnancy? Yan, being a mom naman tayo ngayon. Yes, so of course it wasn't easy, I had a blighted ovum I had my first miscarriage dun sa first pregnancy ko. Supposedly 5 na talaga dapat yung anak ko. I think this one hindi ko masyado tong natackle sa ibang mga interviews ko. So relate ako dun sa ibang mga hindi naging successful agad ang first pregnancy. Dapat meron kaming honeymoon baby. No, as soon as I got married, a few months or a couple of months after yata, yun na, nag-conceive na ako. Siyempre, excited ka pag first baby mo, no? Until para kang nag-bleed na, siyempre, first time mom ka, inisip mo, normal lang yata to. Naalala ko yung eksenang yun, nakataas pa yung pa ako, kausap ko yung kaibigan ko, si Isay, kaibigan ko sa phone. Sabi ko, Sai, ganito ba talaga? Normal lang ba? Relax lang ako. Parang muntik pa akong gumanon eh. Ganito ba talaga? Kahit buntis ka, parang nagkakaroon ka? Ha? Sabi ka, ganun ang reaksyon ng kaibigan ko. Ha? Paano nagkakaroon? Spot? Hindi, medyo madami. Napuno yung Ha? Hindi! Tumakbo ka na sa nearest. Ganun. So, siya yung na-panic for, di ba, on my behalf. Ako naman yung doon lang ako, ha? Ganun ba? Doon lang ako natakot. So, akala ko normal. So, until yun na nga, nakita, walang heartbeat and all. Tapos, pero, sinubukan pang i-save, pinabili pa ako ng mga, yung mga, di ba, mga Dufaston, Duvadiran, yung mga sabi nila, pampakapit, yes. Pero talagang wala. Pero it was a blighted ovum. Ibig po sabihin, mga mommies, mga naka-experience dito siguro, hindi talaga, wala tayong magagawa. Kahit na naging maingat tayo sa sarili natin, sa pregnancy natin, it wasn't meant na mabuo. Yes. Kumbaga po sa itlog, ito yung tinatawag na nabugok.
no? So, hindi talaga siya madidevelop kahit na anong gawin mong ingat. So, blighted ovum na importante rin na may kaalaman tayo para hindi ka nagigilty na feeling mo. Kasi ako It's that your time, fault po, I no? was still Parang working. Siyempre, sa TV5 pa ata, siyempre, layo sa Novaliches, di ba? Tatagtag ka. Feeling mo, dahil yata doon na, kasi titipid Dami pa mo na ako. pong inisip, Oo, no? tapos siyempre, sinisisi mo yung sarili mo until nakausap ko yung aking OB-GYN na OB-GYN ko sa lahat ng anak ko, si Dr. Florendo. Doon ko siya na-meet eh. When I had my DNC, di ba? So, sa Tagalog, yung RASPA, di ba? When I met my OB-GYN, Dr. Madeline Florendo, that's where she explained it to me na, hindi, ang blighted ovum, ganyan. So, it wasn't your fault. Doon lang yung malaking bagay siya. Ay, salamat. Kasi syempre, you're, di ba, blaming yourself. Yes po. And wala rin namang alam yung asawa natin. So, somehow, hindi man nagsasalita yan. Dahil syempre, lang sisihin ka pa, di ba? Nawalan ka na nga ng, nakakunan ka na. Pero, at the back of their mind, syempre, baka may konting ano rin na, kasi, sinabi ko na, wag na magtrabaho. Di ba? May mga ganun. Pero at least, yon na alam ko na, hindi naman pala namin kasalanan. Until, niready ako ng OB, ganyan, handa yung katawan ko. Because I was so thin din that time. Siguro 89 pounds. I was only 89 pounds. So, hanggang sa inalagaan mo yung sarili mo, alam mo, sabi, totoo nga yata sabi nila, after kang i-DNC, or i-RASPA, sobrang linis daw na mas madali kang mabubuntis. Yun kasi, in my case, yun ang nangyari. So, after a year, I think, so that's when I conceived na for our physician, si Christoph na. Tapos talagang pinlano namin yun every after 2 years. So, Christoph, and then Akisha, and then Grant. Ang hindi lang talaga, ang unexpected blessing lang talaga namin, si Gavin, yung bunso. Because originally, gusto talaga namin 3 kids. Kasi inisip namin para walang middle child syndrome. Yes. Di ba? Para lahat sila special. Kasi yung panganay will always be special kasi panganay. Yung middle child namin, supposedly si Akisha, only girl. So, hindi siya magiging middle child. Tapos yung bunso, syempre, lahat naman ng bunso talaga, baby, di ba? Pero, I think, meron din talagang, si God, kaya binigyan pa kami ng pang-4 na anak, si Gavin, kasi, I guess siya yung nagpa-extend din sa buhay ng tatay ko. Kasi, syempre, 7 years old na si Grant, nung dumating si Gavin. Yes po. So, parang, yung mga magulang ko, parang nabuhayan ng loob na, may baby kami ulit, ganyan, may pinapasyal sila ulit. So, yun yung mga naging, nila, nung, yung aking pregnancy, yung journey to pregnancy. So, being a mother naman, how did having children change your relationship naman with Kuya? With Christopher. Yes. Siyempre, alam nyo, may iba talagang ang routine, di ba? Ang dynamics kapag may mga anak na. Kaya nga sabi ko dun sa mga wala pang baby, okay lang po yan. In God's perfect time, tsaka yan darating, or if it's meant to happen. Pero as of now, samantalahin nyo na, magbiyahe kayo na magbiyahe, mag-abroad kayo. Ay nako, talagang major production pag may baby na, pag merong anak, kasi dun yung papasok yung magkakainisan kayo, magkakabusitan kayo. Siyempre, pag limited yung budget yun, di ba pa makaka-afford na magsama pa ng extra help sa pag-aalaga ng mga bata, kayong dalawa lang. Minsan yung ikaw na, magaganon pa, di ba? So, pinagdaanan din namin lahat ni Christopher yan, bilang 4 yung mga anak namin, di ba? Naiba, in sense na, siyempre, priorities, di ba? So, siyempre, kailangan namin mas mag-work hard. Kung dati harder, di ba? Dahil 4 na yung paaaralin namin. Pero, na-realize din namin na eventually, ang mga anak namin tatanda, magkakaroon ng sarili-sariling buhay. Iiwan din kami, syempre, dahil magkakaroon sila ng sarili-sariling pamilya. Kaya, importanteng matatag yung foundation ng relasyon namin ni Christopher. Kasi, kami ang maiiwang dalawa. Dapat solid yung foundation yun. What is the best thing about being a mother? Well, being a mother, it's really fulfilling, lalo na kung you're hands-on, I breastfed all my kids. I'm proud of it because totoo naman talaga na pag breastfed ang mga anak mo ay hindi sakitin, awa naman ng Diyos hanggang ngayon. Yes. Pero hindi walang nagkakasakit sa kanila, wala yung lagi kang nasa ospital, di ba? O maya't maya, kakasakit yung mga anak mo. Yung pa lang, napakalaking blessings na nun. Yes. Yun lang makita mo yung anak mo, totoo yun. Yung sinabi nilang kumpleto mga daliri, di ba? At kita mo yung mukha, okay, healthy. Nako, yung pa lang dapat ipagpasalamat mo na kasi healthy baby. Being a mom, mixed yun na masarap na mahirap. Ang hirap, sa totoo lang. Lalo na maging magulang sa panahon ngayon. Yung batch namin, yung mga magulang namin nun,
feeling ko, wow, ang hirap na nung ginawa nila. Pero parang mas mahirap ngayon with the presence of social media. Ngayon, 1, 2 years old pa lang yung bata, marunong na mag-ganon, di ba? Mag-ganon-ganon ng, although, syempre, hanggat maaari, yung mga anak ko talagang inaano namin ni Christopher to put limit sa paggamit ng gadgets, di ba? Ng cellphone. Although, yung bunso namin, kahit magsi 7 years old, syempre, wala pa dapat cellphone. Ano yun, no? Iba-iba kasi po tayo, no, ng parenting. I guess, wala talaga sa handbook yung sinasabi yung perfect parenting. Kasi wala namang perfect parenting. Kasi ang mga anak po natin unique. Hindi mo masasabing yung applicable sa anak ko ay applicable sa anak nyo. Yes. Diba? Kasi iba-iba nga po ang mga bata. Pero basic na yan, syempre, yung kagandaang asal, yung kahit old school na po at opo, kahit na Inglesero ang mga anak, diba? Parang, yun yata ang sa amin, hindi pwedeng dapat mawala. Yung respect sa elders. Most especially, we have this 12 noon family prayer, that wherever we are, we do that. Importante yata yun na talagang yung ma-instill mo sa mga anak mo yung kahalagahan ng prayers, and yung going to church, yung regularly going to church. Yung, syempre, yung studies, di ba? Yes po. Sabi ko nga sa mga anak ko, maaga kasi ako siguro isa din sa regrets ko, I wasn't able to finish my college degree, Kaya nga sinasabi ko sa kanila, sa akin hindi ako nakatapos dahil sa kailangan, hindi eh. Kasi gusto ko kasi yung ginagawa ko bilang artista. It was my passion, to act. Pero yung sila, okay lang naman mag-artista. Basta, sana tapusin talaga nila yung pag-aaral nila. Because sabi ko nga, ang edukasyon, ang karunungan, hindi pwedeng manakaw ng kahit sino. At saka walang pwedeng mag-look down sa'yo, di ba? Kapag ka may pinag-aralan ka. Although hindi ko sinasabing, magiging successful ka lang kapag may pinag-aralan ka. Marami tayong successful people na hindi na-afford, na nakapag-aral, kahit na gusto sana nila, di ba? Pero syempre, iba talaga yung nandyan available naman. Kaya naman namin kayong pag-aralin. So please, di ba, tapusin nyo. Yun lang yung parang lagi namin pinapakiusap sa kanila. Hindi naman kailangan valedictorian kayo lagi. Di ba? Or hindi, basta hindi lang academically, di ba? Yung holistic na tinuturo sa bahay at yung whole being nila at tinuturo sa paaralan, yun sana ang ma-absorb nila. Ate, second to the last na tayo, your message to your children. To my children, to Christoph, Akisha, Grant, and Gavin. I know, sometimes you hate mommy. Siguro cool, basta kukulan sila sa daddy nila, cool ang daddy nila. Pero, kasi, yun yata naman minsan ng di ba, trabaho ng nanay. Kasi mga tatay, mga gusto lang nila yung ayaw nila ng stress. Fun and games. Pagka mga stressful things pinapasa sa amin mga nanay. Kami yung taga-meeting, kami yung taga, 'di ba, punta sa meeting with the teachers, kami yung taga-asikaso ng pagka merong hindi magandang ginawa, 'di ba? Minsan taga-disiplina din. Pero syempre iba din ang disiplina ng tatay, 'di ba? Pagka nanay sanay yata sila, dami kasi sinasabi, 'di ba? Pero mga anak, I just want you to know, kahit yung mga nanonood nating mga anak ngayon, hindi lang yung mga anak ko. Kasi sinasabi lang, kulit naman ni mami. Alam nyo, ganun na ganun din kami noon, di ba? Sa mga nanay namin. Ngayon, naintindihan ko na yung nanay ko. Naintindihan ko na yung mama ko. Kasi, iniisip namin, kaya paulit-ulit kami, hindi kayo nakikinig, di ba? Iniisip namin na hindi nyo iniintindi. Iba kasi yung narinig mo lang sa inintindi mo. Di ba? Kung ano yung sinabi ng nanay mo. Because yung sa amin, again, minsan pumapasok ang pagiging overprotective, yung pagiging preventive measures na inaano ko na to avoid yung pag nakita ko may red flags, inaano mo na, dinadamage control mo na. Pero wala I think they really have to learn on their own. Diba? Yung ganun Pero sana, not the hard way. Yun ang pinagpipray ko. Sana naman, yun nga, marunong talaga din silang makinig. Kahit na tumanda na sila, di ba, and all. Unconditional ang pagmamahal ko sa inyo, mga anak, no matter what. But, syempre, I will not tolerate kapag ka merong mali, di ba? We just have to face it and matutunan natin kung paano itatama yun. Thank you, ate. Thank you, ate. That's so beautiful. Actually, ito na ang message to our viewers naman, ang finale natin about family, marriage, motherhood. Prayers, yung panalangin. Kasi hindi naman natin nababantayan ng 24 oras sa mga anak natin. Hindi tayo pwedeng laging nandun for them. Kapag magkakamali sila o may mangyayaring
hindi maganda sa kanila, no? We cannot guarantee na lagi tayong nandun, di ba? Na para alalayan sila, para damayan sila, para i-save sila. So, ang magagawa lang po natin, ipanalangin lang po, sa Ama, sa Panginoon. Pati kaibigan na masurround sila, na mabubuting kaibigan, na magiging mabuting impluensya sa kanila, na ma-encourage sila para mas maging mabuting tao. Well, yun lang po, pinakamagagawa natin. At syempre, yung kapag kailangan tayo, yung lagi tayong available. Pag kailangan tayo, can I talk to you, ma'am? Dapat, kahit anong ginagawa, kahit na napaka-importante, kahit na million pa ang, o ano na yan, yung magiging worth yan, wala kailangan mong i-drop. And then, of course, sa marriage, hindi po natin kaya talaga lahat. It's a cliche to hear na communication is very important. But it really is, importante po talaga. And katulad po na sinabi ko, faith. Malaking factor po yan. Kasi iba yung may takot kayo pareho sa Diyos. May takot kayo na tapusin kasi naniniwala kayo ang pinapagsama ng Diyos, hindi mapapaghiwalay ng tao. Amen. So, dapat ganon, same mindset, same perspective kayo. Yun lang po. At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa amin, sa aming mag-asawa, sa aming pamilya. And may I just say na pati po sa aming negosyo, yan, maraming salamat po doon sa aming That's Diner, na ito po, patuloy na tinatangkilik. Yung aming main branch is in San Pedro, Laguna. And ayan, continuously, we're open for franchising and all. And can I just say also, dahil nandito na ako sa since belated Happy Mother's Day, pero I think buong May Mother's Day naman yan, di ba? Sa mga kapwa ko nanay, Happy Mother's Day po. Alam nyo, kapag pagod kayo, hindi yung pagsuko, pero sige, iiyak nyo yung pagod na yan kasi you'll feel better after that. Iiyak nyo, tapos manalangin kayo na makayanan pa yung mga darating. And then, mas malaking ginhawa po yun. At sa mga kababayan po natin sa UK, maraming salamat po, ayan, sa mga nanood po ng aming mga shows dyan. And on May 26, can I just read this? Yes, go on May 26, invite ayan. mo rin sila sa social media mo para at least alam nila saan ka ipa-follow. Salamat sa mga, nakita po kami or pumunta sa shows namin ni Christopher. On May 26, we'll be there in Fiesta Restaurant, Cheltenham Spa, UK. Ayan. At sa June 1, sa Bradford Barrio Fiesta, Lady Hill Park. And sa June 2 po, nandiyan kami sa Derby Barrio Fiesta, Haslams Lane, Derby, UK. Ayan. So, sa mga kababayan po natin sa UK, ayan, nandiyan po kami ni Christoph, my son. So, let's bond, let's sing together, mag-hula hoop tayo, mag-actingan tayo, magsasampalan tayo dyan. Ay, sarap. So, sana po, magkita-kita po tayo dyan. And thank you so much, Ina, for having me. Ate, thank you also for your time. Pero bago tayo matapos, meron na tayong quick game. Okay. So, quick lang to. So, it's Sige. called Photo Memory. So, ang mechanics ng game, ipapakita ko sa yung photos. Okay. And then from there, ano ba ang naalala mo sa photo na to? So, Sige. photo number 1. Ay! Yung picture na yan yung Little Miss Philippines era ko. So, that was 1984. 6 years old, no? Yes, 6 years old. Tapos sumali rin ako sa Y-Buds Philippines. So, yun yung, sabi ko na elementary ako, mahilig akong sumali-sali sa mga contest, ganyan. So, yan, isa yan. Yan yung nanalo ko. And that was the era of Little Miss Philippines then. Yun. 6 years old yan si ate. And then our next photo is, Ayan, yung father ko. Ayan, proud papa's girl ako talaga. Kasi bukod sa panganay ako, siya yung kamukha ko. And, he passed away 2021. So, minsan may mga episodes talaga na maiiyak ka na lang sa banyo. Ganon. Yes. Yung bigla mo na maalala, mamimiss mo yung tatay mo. Kasi nga, sobra yung closeness namin ng father ko. Ayan. Next photo. Oh, of course, Mara Clara era. No? That was early years of Mara Clara with Judy Ann. Pigtail, ponytail. I was 14 and I think Judy Ann was 13 kasi 1 year younger siya sa akin. Yan. And then our last photo. Ayan nga. Cute. Ayan. May dalawa pa pala. Okay, sorry. Yan yung Aries and Clara era. So ito yung early years din ng Mara Clara and early years of us being childhood sweethearts. Yun. Next photo. Wow! Ayan na, recent Ito na, syempre. Ayan, recent na. Recent na mula noon, 1992 hanggang ngayon, nagtataray. Ngayon pa rin, ano? Nagtataray pa din. Nagtataray pa din. So, well, sa akin kasi hindi lang siya kabuhayan, ano? Yung pagiging kontrabida o yung pagtataray sa TV or sa pelikula man. Yes. That is for me,
parang parte na ng, ng aking karera. Pagkatao. Hindi naman pagkatao. Kasi lumalabas na naman yung pagiging ganun ko, kontrabida ko. Doon sa mga, shall I say, minsan nga hindi nga ako yung mismong inaaway. Pero yung malapit sa akin, parang doon lumalabas yung pagiging protective ko na naman. Kahit bilang as a friend, di ba, as a mom or as a sister. So, yan yung, that's me, now. Ayan. Next photo. And our last, tama ba? Yes. Ayan, syempre, Someru family. Yes. That's my family, Simple joys that I just make it a point na every moment counts. Sabi ko nga, hindi more on life is short Life is unpredictable, diba? Death is inevitable. But the most important thing is you savor each moment na meron tayo, diba? Kasi we'll really never know what's gonna happen later. Hindi nga bukas kahit mamaya after this interview, ano mangyari? Hindi natin alam. So, savor what we have now. Thank you, Ate. Again, thank you for answering that and thank you for guesting sa show namin. May mga times na hindi ako makapagsalita kasi alam mo yun na nakicarried away ako sa mga answers mo na parang dami ko natutunan and I'm sure lahat din ng viewers natin marami natutunan. Eh Ate, pero bago tayo mag-end, meron po muna kami ibibigay sa'yo. So this is Happy Mother's Day. This flowers is from the Wednesday Florist. Thank you. Happy Mother's Day. And this one naman is from Prime Nails. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, Happy Mother's Day. Anak at pamangking ko dito. Ayan, meron din tayong gift certificate ng Well Nails Spa na you will have your 1-day pamper free sa bahay mo. So, spa day yun. So, ako naman, I wanna show you this necklace from Radiant Lux that I got from Radiant Lux. Ang ganda, tapos meron pang letter G. Sino kaya yun? Siyempre ako. Di obvious na ako yun, letter G, di ba? Diba? Yan, kung gusto niyo yan, sa Radiant po, meron Yes, Radiant Lux, right? Yes. Thank you, Ate. And maraming salamat po for watching our episode and watching our season. Since sabi ko nga, this is our finale episode. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pero syempre, bago ko i-end ang ating show, I would like to thank our following sponsors for making the show possible. So our food sponsors, Cafe Amarela, maraming salamat po. Purple Walk, thank you so much din para sa food namin. Marami tayong food ngayon. Makeup sponsor, maraming salamat Chardy Makeup and also MJ Medela for the makeup of my guest. Radiant Lux Jewelry para sa mga alahas namin. Cara Zapatos for my shoes. Maraming salamat. Cliff Point Studio for our beautiful studio today. Prime Nails, yun nga, maraming salamat sa giveaway namin. Well Nails pa para sa gift certificate. And syempre, gusto rin namin magsalamat sa Carbonell Life Insurance para sa 100,000 worth accidental insurance. Valid for 1 year sa lahat ng guests namin. And lastly, maraming salamat po sa aking production team, AAA Digital and Studio Manila. So don't forget to like, subscribe, and panuodin nyo po ang mga episodes namin. And ayan, maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat dahil sinuportahan nyo ang behind the scenes. Again, Ate, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. This has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day! To you and so I celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Celebrate you. Your courage drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day here. Celebrate